Disclaimer: This content is intended for mature audiences only. Viewer discretion is advised. Ang araw ng aming paglipat ay tila ordinaryo lamang sa una. Galing kami sa isang apartment sa Maynila na matagal na naming inuupahan. Dahil sa problema sa trabaho ni Papa at sa kagustuhan ng nanay ko na makalayo sa masyadong abalang syudad, napilitan kaming lumipat sa isang lumang bahay na pagmamay-ari ng lolo ni Papa sa probinsya. Ang bahay ay nasa dulo ng isang makipot at masukal na daan sa barangay Tinagong Bukid, isang lugar na tila hindi naabot ng mga cellphone signal o kahit ng simpleng ingay ng modernong mundo. Matanda na ang bahay, may kalumaan at may halong kagandahan ng lumipas na panahon. Mataas ang kisame, gawa sa kahoy ang sahig, at mababango ang halimuyak ng mga lumang libro at alikabok. 3 kaming magkakapatid. Ako ang bunso. Si Ate Liza ang panganay at si Kuya Dino ang gitna, pero mula pa lang sa unang gabi, may napansin na kami kay Kuya. Hindi siya lumabas ng kwarto. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga gamit, tahimik lang siya sa taas. Tinawag siya ni Mama para kumain pero hindi siya bumaba. Ang sabi niya, mamaya na. Hindi pa ako gutom. Hindi ko na masyadong inisip noon. Siguro pagod lang. Pero pagsapit ng gabi, sa unang pagkakataon, ramdam ko na may kakaiba sa bagong bahay na ito. Ang tunog ng sahig bago ako tuluyang makatulog, narinig ko ang yapak sa sahig. Mabagal. Mabigat. Paikot-ikot lang sa taas. Tila may nagpapabalik-balik sa itaas ng kwarto namin. Akala ko si Kuya, pero nang sumilip ako sa bintana, nakita kong bukas pa rin ang ilaw sa kanyang kwarto, at aninag ko ang kanyang silweta. Nakaupo lang, nakaharap sa kama. Sa kabila ng pagod, hindi ako agad nakatulog. Mula sa ilalim ng aking kumot, pinilit kong itikom ang aking mata, at sa pag-ikot ng gabi, dahan-dahan akong dinalaw ng antok. Unang umaga kinabukasan, habang sabay-sabay kaming kumakain ng almusal, dumating si Kuya. Maputla siya. Parang hindi siya natulog. Nang tanungin siya ni Mama, umiti lang siya at sinabing, panaginip lang, mahuwag niyo na akong intindihin. Walang nagtangkang magtanong pa. Pero nagsimula na akong makaramdam ng kaba. Ang kwarto ni Kuya ayon kay Papa, si Kuya ang unang pinayagang pumili ng kwarto, at pinili niya ang dating kwarto ng yumaong lolo. Isa itong malaking silid sa dulong bahagi ng ikalawang palapag. Hindi ito masyadong pinasok ni Papa noong unang araw, at kami man ay hindi rin pumasok. May kakaibang lamig sa paligid ng silid na iyon, at tila mabigat ang hangin tuwing lalapit ka sa pinto. Minsan, narinig kong binuksan ni Kuya ang bintana. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas. Sinilip ko mula sa labas, pero mabilis din niyang isinara ang bintana. Isang gabi ng pananaginip na panaginipan ko na may isang batang babae na umiiyak sa ilalim ng kama. Paulit-ulit niyang sinasabi, ayoko na dito, madilim, masikip. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Tumakbo ako kay Mama, pero pinayapa lang niya ako. Isa lang daw iyong masamang panaginip. Pero simula noon, gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Ang matandang hardinero isang araw, habang naglilinis si Papa sa likod ng bahay, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na may dalang tabakong may uso. Siya raw ang dating hardinero ng lolo. Sinabi niya kay Papa, kahit anong mangyari, huwag niyong pabuksan ang ilalim ng kama ni Don Miguel. May dahilan kung bakit tinakpan iyan ang bakal at semento. Napakunot noo si Papa. Bakit, may nakalibing ba doon? Hindi sumagot ang matanda. Tumalikod lang at dahan-dahang lumayo. Paunti-unting pagbabago kay Kuya lumipas ang mga araw, napansin naming parang lumalalim ang earbuds ni Kuya. Hindi siya halos kumakain. Madalas, tulala siya at hindi na siya lumalabas ng kwarto. Napansin din ni Ate Liza na tila may amoy mula sa silid ni Kuya, amoy ng bulok na kahoy, halong lupa at kung minsan, parang bulaklak na patay. Sa kalagitnaan ng gabi, minsan narinig ko siyang nagsasalita mag-isa, hindi ko pa oras, hindi ko pa kaya, hindi ko pa sila pwedeng isamat. Pagtatapos ng unang yugto, ang unang yugto ng kwento ay nagtapos sa isang gabi kung kailan bumukas ang pinto ng kwarto ni Kuya ng kusa. Nasilip ko mula sa hagdan ang loob ng kanyang kwarto.
Sa ilalim ng kama, aninag ko ang isang bagay, mahaba, kahoy, kulay itim. Parang kabaong. At tila may gumagalaw sa loob. Simula nang lumipat kami sa lumang bahay, unti-unting nagbago si Kuya Dino. Sa simula, napansin lang namin ang kanyang pananamlay. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang kanyang pag-iisa, mas lumalalim ang kanyang mga titig, at mas lumalakas ang presensya ng isang bagay, isang anino na tila dumarapo sa buong bahay sa bawat galaw niya. Tahimik na si Kuya dati-rati, si Kuya ang pinakamaingay sa bahay. Mahilig siyang magkwento tungkol sa mga laro niya, mga napapanood niyang pelikula, at minsan pa nga isinasama niya ako sa kanyang mga kalokohan. Pero mula nang lumipat kami, halos hindi mo na siya marinig. Hindi siya tumatawa. Hindi siya nagbibiro. Hindi na siya nakikipag-usap kahit kanino sa amin. Isang malaking pagbabago ito at kami ni Ate Liza ay nagsimulang mag-alala. Ayaw niyang paistorbo isang hapon, naglilinis ako ng hallway sa itaas at napadaan ako sa silid ni Kuya. Bukas ng bahagya ang pinto. Sumilip ako. Nakita ko siyang nakaupo sa sahig, nakatalikod sa akin, at tila may kinakausap. Narinig ko siyang pabulong, hindi ko sila kaya hindi pa ngayon pero darating din ang oras, nang bahagya kong itulak ang pinto para buksan, bigla siyang lumingon. Matulis ang kanyang tingin. Huwag kang papasok, sigaw niya. Napaatras ako sa takot. Mabilis kong isinara ang pinto. Simula noon, ipinagbabawal na niyang pumasok ang kahit sino sa kwarto niya. Maging si Mama at Papa, hindi niya pinapansin kapag kumakatok. Ang tanging ginagawa niya lang, kumakain kapag gabi, minsan pa nga ay hinihiling na lang niyang iwanan ang pagkain sa labas ng kanyang pinto. Mga sulat sa dingding ilang araw ang lumipas, si Ate Liza ang nakadiskubre ng kakaiba sa dingding ng hallway malapit sa kwarto ni Kuya. Sa liwanag ng araw, wala kang makikita. Pero pagsapit ng gabi, kapag tinamaan ng ilaw mula sa lampshade, may anino ng mga titik na lumilitaw. Mga salitang Latin. Mga salitang hindi namin maintindihan. May nakasulat na paulit-ulit, corpus. Animam. Sumpa. Sinabi namin ito kay Mama. Akala niya biro lang namin. Ngunit nang ipakita namin sa kanya mismo, napakunot noo siya at sinabing baka dumilang iyon ng amag o pintura. Pero alam naming hindi. Iba ang pakiramdam tuwing dumadaan kami roon. Parang may malamig na kamay na dumadaos-dos sa batok namin. Paghuhukay isang gabi, nagising si Papa sa tunog ng parang palakol o martilyo. Pumunta siya sa itaas. Sa harap ng kwarto ni Kuya, nakita niya itong pawis na pawis, hawak ang martilyo at pait, at tila binabakbak ang bahagi ng sahig. Jess yang ginagawa Adi, tanong ni Papa, halos pasigaw. May gusto akong makita, Pa. May dapat akong buksan, sagot ni Kuya, pero hindi siya tumitingin sa mata ni Papa. Pinigilan siya ni Papa. Kinabukasan, tinakpan niya ang butas ng plywood. Pero makalipas ang 2 gabi, narinig uli namin ang pagbabakbak. At muli, doon namin unang narinig ang tunog mula sa ilalim ng kama. Isang mahinang katok. Parang may kumakatok mula sa loob ng kabaong. Sakit ni Kuya lumipas ang mga linggo, nagkasakit si Kuya. Lumalalim ang kanyang mga mata, namumutla ang balat, at tila nawawala na siya ng lakas. Ayaw niyang sumama sa doktor. Ayaw niyang palabasin siya ng kwarto. Ang sabi niya, bantay ako. Hindi ako pwedeng umalis. Minsang inabutan siya ni Mama na nakahandusay sa sahig, nanginginig. Akala namin ay nilalagnat siya, pero malamig ang kanyang balat, sobrang lamig, parang yelo. Ang mas ikinabahala ni Mama, sa ilalim ng kanyang mga kuko, may dugo. At sa kanyang kwarto, may bakas na mga kalmot sa sahig, na parang may pilit na gumagapang palabas mula sa ilalim ng kama. Ang itim na rosaryo dinala ni Mama ang lumang rosaryo ni Lola, na galing pa raw sa simbahang lumang lipa. Ipinilit niyang ipasok ito sa kwarto ni Kuya at ilagay sa ibabaw ng kama. Noong gabi ring iyon, may malakas na kalabog mula sa taas. Mabilis kaming umakyat. Nabasag ang bintana ng kwarto ni Kuya. Basag din ang salamin ng isang malaking aparador. At ang rosaryo. Basag sa gitna.
parang sinadyang putulin. Si kuya, nakatayo sa isang sulok, nanginginig, at paulit-ulit lang sinasabi. Galit siya ayaw niya sa dasal, mga mata sa salamin, habang nagsusuklay si ate sa kanyang kwarto, napansin niya sa salamin na may mata sa likod niya. Mapupula. Pabilog. Walang matawang emosyon. Nang lingunin niya ito, wala naman. Pero gabi-gabi, ganon ang nangyayari. Laging sa salamin, may mga matang sumusulyap. Mga matang hindi nila mata. At sa gitna ng lahat, si kuya, lalong lumalalim sa kadiliman. Hindi ako mag-isa isang gabi, habang umiiyak si ate, kinausap niya si kuya sa labas ng pinto. Kuya, kung may problema ka sabihin mo naman. Mahal ka namin. Tahimik. Pagkalipas ng ilang segundo, may narinig siyang boses mula sa loob. Pero hindi iyon si kuya. Isa iyong malamig, basag-basag na tinig ng babae, hindi na siya ang kausap niyo. Tumakbo si ate papunta sa kwarto ko, nanginginig. Pagtatapos ng ikalawang yugto ang kwento ay nagtapos sa eksenang si Papa ay tahimik na naglalakad papunta sa kwarto ni kuya, dala ang lumang susi na natagpuan niya sa likod ng altar ng bahay. Sa kanyang bulsa, may papel na may nakasulat na, buksan mo ito kapag wala ka ng ibang magagawa. Sa oras na ilalapat na niya ang susi sa seradura, biglang bumukas ang pinto. At sa loob, si kuya ay nakatayo pero hindi na siya ang kuya na kilala namin. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Hindi ko inakalang sa murang edad ay makakakita ako ng kabaong. Hindi sa libingan, hindi sa simbahan, kundi sa mismong ilalim ng kama ni kuya. At ang mas nakakatakot pa sa lahat. May laman iyon. Isang gabi ng malakas na ulan, malakas ang ulan noong gabing iyon. Nawala ang kuryente sa buong barangay. Wala kaming ilaw kundi mga kandilat gasera. Nasa baba sina mama, papa at ate, habang ako naman ay nasa taas, nagbabasa sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Narinig kong parang may humihikbi. Mahina, garalgal at paulit-ulit. Galing sa silid ni kuya. Sumilip ako sa siwang ng pinto niya. Wala siyang ilaw. Madilim ang buong kwarto, pero aninag ko siya, nakaupo sa sulok, nakayuko, at nanginginig. Tumawag ako, kuya. Okay ka lang ba? Hindi siya sumagot. Ang pagkabasag ng luma nang biglang bumagsak ang isang bagay mula sa kanyang kwarto, parang salamin. Napasigaw si mama mula sa ibaba. Mabilis akong lumapit sa pinto ni kuya, at laking gulat ko nang ito'y bahagyang bumukas sa sarili nito. Pumasok ako. Mabigat ang hangin. Amoy lupa. Amoy bulok na kahoy. At amoy dugo. Gamit ang flashlight ko, sinipat ko ang paligid. Wala si kuya sa kama, wala rin sa silid. Tahimik ang lahat. At nang itutok ko ang ilaw sa ilalim ng kama. Ang unang aninag doon ko siya nakita, ang kabaong. Kulay itim. Gawa sa makapal na kahoy na tila kinulayan ang pinakaitim na itim. May mga ukit ito sa gilid, mga simbolong hindi ko maintindihan. Paikot. Paulit-ulit. Parang mga sinaunang letra. At bago pa ako makalapit, bigla akong napaluhod. Hindi ko maintindihan kung bakit. Para bang may lakas na humihigop sa akin. Parang hinihigop ng kabaong ang lakas ko. Umikot ang paningin ko. At sa isang iglap, parang narinig ko ang tunog ng paghinga mula sa loob. May laman, nilapit ko ang mukha ko sa gilid ng kama. Maliwanag ang ilaw ng flashlight ko. Nang idinirekta ko ito sa salamin ng kabaong, may aninag ng katawan sa loob, isang babae. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat, at nakapikit ang mga mata. Pero ang mas nakakatakot pa, gumalaw ang kamay. Dumampi ito sa loob ng salamin na parang may gustong iparating. At sa mismong sandaling iyon, isang malamig na hininga ang dumaan sa batok ko. Nakikita mo na ako. Napasigaw ako. Tumakbo ako palabas. Nadapa ako, bumagsak ang flashlight ko, at halos gumapang palabas ng kwarto. Walang naniniwala pagbaba ko, umiiyak ako habang sinasabi kay mama at papa ang lahat. Pero hindi sila naniwala. Anak, baka bangungot lang yan. Sobrang lakas kasi ng ulan. Nahulog lang siguro si kuya sa kama. Pero alam kong totoo.
Alam kong gising ako. At alam kong hindi lang kabaong iyon, may nilalang doon sa loob. Ang pintong hindi na naisasara kinabukasan, sinubukan kong sumilip muli sa kwarto ni Kuya. Pero laking gulat ko nang mapansing hindi na maisara ng husto ang pinto. Parang may pumipigil. Parang ayaw nitong mapasok o palabasin ang kahit sino. Si Kuya. Halos hindi na namin siya nakikitang bumababa. Sa tuwing tinatawag siya ni Mama, ang naririnig lang namin ay langit-ngit ng kama o kaya ang tunog ng kahoy na dinadapuan ng kuko. Ang bintana isang gabi, habang nakadungaw ako sa bintana ng hallway, napatingin ako sa kwarto ni Kuya. Bukas ang ilaw. At sa ilalim ng kama niya, mula sa basag na salamin ng kabaong, may mata akong nakita. Pula. Walang pilik. At diretsong nakatitig sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Maya-maya, dahan-dahang lumapit si Kuya sa bintana. Tumingin siya sa akin. Ngumiti siya. Pero hindi iyon ang ngiti ng Kuya ko. Lihim ni Ate, dinala ako ni Ate sa kanyang kwarto kinabukasan. Sabi niya, matagal ko na ring alam. Inilabas niya ang lumang Polaroid camera ni Lolo at pinakita sa akin ang ilang litrato na kuha niya ilang araw na ang nakalilipas. May isa roon, kuha sa ilalim ng kama ni Kuya habang wala siya. Nandoon na ang kabaong. At sa sunod na litrato, wala na ang katawan sa loob. Pero ang nakakatindig balahibo. May imahe ng babae sa tabi ng kama. Maputla, mahaba ang buhok at walang mukha. Ang itim na gamot isang araw, nakita kong may ininom si Kuya. Malapot. Itim. Galing sa isang lumang bote na may label sa Latin. Sinubukan kong kunin iyon pero tinulak niya ako. Tumama ako sa aparador. Naguramentado siya at pasigaw na sinabing, kapag inagaw mo ito, pare-pareho tayong mamamatay. Doon na siya isinugod ni Papa sa kwarto. Pero kahit si Papa, hindi na niya kayang pumasok. Tila may puwersang bumabalot sa silid, malamig, mabigat, at nakakabingi ang katahimikan. Pagtatapos ng ikatlong yugto isang gabi, habang natutulog kami ni Ate sa iisang kama, bigla akong nagising. Nakaangat ako. Hindi ako makakilos. Parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. At sa gilid ng kama, sa dilim, may anyong babae na nakaupo. Walang mukha. Nakatingin sa akin. At mula sa labi niyang wala sa tamang hugis, narinig ko ang isang pabulong na bulong, mabubuksan na ang pinto. At ikaw ang susunod. Simula nang makita ko ang kabaong sa ilalim ng kama ni Kuya, hindi na ako nakatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, may bumubulong. Tuwing duduling ang mata ko sa dilim, may aninong lumilitaw. Pero ang pinakamasaklap, hindi lang pala ako ang nakakaramdam nito. Simula ng mga bulong una ko itong narinig habang nagpapahinga sa sala. Dahan-dahan, parang ihip ng hangin sa likod ng tenga ko. Buksan muli. Napalingon ako pero wala naman. Si Mama, abala sa paglalaba. Si Ate, naglilinis ng mesa. Wala namang dihi o radyo na nakabukas. Pero malinaw sa pandinig ko, may boses na pabulong, malamig, babae. Kinagabihan, habang nakahiga ako, narinig ko ulit iyon. Nakikita ka na niya eh. Sa bawat bulong, parang may bumababa sa dibdib ko, bigat na parang hindi lang takot, kundi puwersang bumabalot sa kaluluwa. Si Ate at ang paulit-ulit na panaginip ilang araw matapos iyon, si Ate naman ang nagsabing may kakaiba siyang panaginip. Palagi kong napapanaginipan ang parehong babae, kwento niya. Nakatayo siya sa harap ng kabaong, minsan nasa loob siya, minsan nasa ibabaw. Pero laging ako ang tinatawag niya. Sa panaginip daw niya, may mga sigaw sa dilim. Mga tinig na nagmumula sa ilalim ng lupa. At sa gitna ng lahat, si Kuya, walang mata, nakangiti, hawak ang itim na rosaryo na dating nabasag. Hindi ito ordinaryong panaginip, sabi ni Ate. Nararamdaman ko pa rin kahit paggising ko. Ang pagtawag sa pangalan, ilang beses ko na ring naranasang may tumatawag sa pangalan ko sa 10 oras ng gabi. Hindi sigaw. Hindi malakas. Kundi isang mahinang, paulit-ulit na pagtawag, Marco. Marco. Marco D.
Noong una, akala ko si Mama. Pero nang tanungin ko siya, sinabi niyang mahimbing ang tulog niya. Minsang sumilip ako sa hallway, nakita ko si Kuya, nakaupo sa hagdan, nakayuko. Kuya! Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Mapupula ang kanyang mata. Walang emosyon ang mukha. At sa malamig niyang tinig, hindi kita tinatawag. Siya ang tumatawag sa'yo. Ang tunog ng pagkiskis tuwing hating gabi, biglang may tunog ng pagkiskis sa sahig sa itaas, parang may hinihila, parang may kinakaladkad. Sumilip si Papa isang gabi at nakita niyang bukas ang kwarto ni Kuya, ngunit wala siya roon. Sa ilalim ng kama, kita pa rin ang kabaong. Bukas ito ng bahagya. Sa hallway, may bakas ng maduduming paa, basa, itim, at tila may buhangin na putik. Sinundan niya ito hanggang sa banyo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Kuya, nakaupo sa sahig, pawis na pawis, nakangiti habang hawak ang basang damit. Naligo kami. Nilinis niya ako, wika niya. Pero walang tao sa loob. Wala rin namang tubig sa gripo. At malamig na malamig ang paligid. Ang luma at mabulok na notebook isang araw, habang nililinis ni Mama ang lumang kabinet sa ilalim ng hagdan, may natagpuan siyang notebook na tila galing sa dating may-ari ng bahay. Ang sulat kamay ay pabaluktot, parang isinulat habang nanginginig, huwag mong bubuksan ang kabaong. Kahit anong mangyari. Bawat gabi na binubuksan ito, may isang kaluluwang nawawala. Sa pangatlong buwan, hindi na siya matutulog. Sa ika-4, siya ay magiging lalagyan. Binasahan niya ito kay Papa, pero ang reaksyon lang ni Kuya, hindi nila alam ang totoo. Hindi lahat ng kabaong ay para sa patay. Paghahawak sa bangungot isang madaling araw, pinilit akong gisingin ni Ate. Nanginginig siya. Niyakap niya ako at halos hindi makapagsalita. Naroon siya sa panaginip pero pagdilat ko, narito pa rin siya. Hindi ko siya maintindihan hanggang makita ko ang braso niya, may mga marka ng daliri. Pula, malalim, parang sinakal siya habang tulog. Kinabukasan, pareho naming naramdaman na mas malamig ang kwarto. Ang mga gamit namin ay nagalaw, ang salamin ay nakatagilid, ang mga bintana ay bukas kahit isinara namin. At sa ibabaw ng mesa, may isang bulaklak. Bulaklak ng patay. Dumadalas ang pagkawala lalo pang dumalas ang mga nawawalang gamit, mga kutsara, relo, damit. Pero ang pinaka nakakapagtaka ay ang pagkawala ng mga litrato namin bilang pamilya. Ang mga picture frame ay unti-unting nawawala ng larawan, literal na parang binubura ang mukha ni Kuya. At isang gabi, natagpuan ni Mama ang picture nila ni Kuya noong baby pa siya, pero ibang mukha na ang naroon. Isang batang babae. Maputla. Umiiyak. Pagtatapos ng ika-4 na yugto sa huli ng bahaging ito, isang gabi, nagtipon-tipon kami sa sala dahil hindi na kami makatulog. Biglang bumukas ang sihi, wala namang kuryente. Nagstatic ang screen. Pero unti-unting lumitaw ang isang imahe, ang kabaong sa ilalim ng kama ni Kuya. At isang babaeng dahan-dahang tumitingin sa kamera. Dahan-dahan siyang umiti. May dugo ang bibig. Sa likod niya, nakaupo si Kuya. Nakangiti rin. Nakapikit ang mga mata, pero mula sa bibig niya, narinig naming lahat, tapos na ang pagtulog. Panahon na para magising. Sa puntong ito ng kwento, lumalalim na ang misteryo, hindi na lang ito tungkol kay Kuya, o sa kabaong, kundi sa mismong bahay na tinitirhan namin. Bawat pader ay may kwento. Bawat anino ay may alaala. At ang pinakapait sa lahat, dapat hindi kami lumipat dito. Ang simula ng paghahanap matapos ang sunod-sunod na kababalaghan, mga boses, panaginip at pagpapakita, na pagdesisyonan ni Ate na maghanap ng impormasyon tungkol sa bahay. Nagsimula siya sa munisipyo. Humingi siya ng records ng dating may-ari. Dito niya nalaman na 3 beses na palang naibenta ang bahay sa loob ng 15 taon. Bakit? Lahat ng pamilya na tumira rito ay may nawawala, isang anak, laging ang panganay. At sa lahat ng report, paulit-ulit ang isang salita, may kabaong. Ang unang may-ari, ang orihinal na may-ari ay si Ginoong Gregorio Samaniego, isang matandang misteryoso na pinaniniwala ang isang occultist.
Lumipat siya sa bahay noong 1970 at hindi na lumabas kailanman. Ayon sa mga kapitbahay, araw-araw ay may ritual sa loob. Amoy insenso, may kakaibang musika tuwing gabi, at minsan, may umiiyak. Nang mamatay siya, walang nakalibing na bangkay. Ayon sa record, di natagpuan ang katawan. Pero isang buwan matapos siyang mamatay, ipinagbenta ang bahay sa murang halaga. Sino ang nagbenta? Hindi alam. Walang lumagda sa deed of sale. Ang sumpa ng lupang kinatitirikan bago pa man maitayo ang bahay, may alamat na raw ang lugar na ito. Ayon sa kwento ng matatanda, dating sementeryo ng mga sanggol ang lot noong panahon ng Kastila. Mga batang ipinalaglag o namatay bago mabinyagan, inilibing sa likod ng simbahan, malapit sa dating ilog. Ayon sa alamat, ang mga kaluluwang iyon ay hindi natanggap sa langit at nanatiling gumagala, naghahanap ng katawang masisilungan. Nang simulang pagtayuan ang lupang ito ng bahay, nagsimula na ang kakaibang mga insidente, mga hayop na nawawala, mga bangungot ng construction workers, at isang lalaking nawala ng bait habang naglalagay ng pundasyon. Ang huling nasabi niya bago ma-ospital, may kabaong sa ilalim ng lupa. "Huwag niyo akong isama." Ang lumang pader at ang lihim sa loob nito habang nagkukumpuni si Papa ng isang bahagi ng pader sa likod ng bahay. Dahil may amoy na lumalabas, natagpuan niya ang isang nakatagong espasyo, parang isang silid na sinarhan ng semento. Pagbungkal niya, nakita nila ang isang altar. Sa gitna nito, isang larawan ng batang babae, walang mata, isang kandilang hindi nauubos, isang rosaryong itim, kapareho ng kay kuya at isang lata ng lumang kuko at ngipin ng sanggol. Tumigil si Papa sa paghukay. Ngunit noong gabing iyon, nagsimula siyang maglakad sa gabi, tulog, ngunit nakangiti. Ang matandang tagabantay isang umaga, may kumatok sa gate, isang matandang babae, nakayuko, at may dalang itim na payong kahit maaraw. Hinanap niya si kuya. Sabi ni Mama, wala siya. Pero sinabi ng matanda, hindi niyo siya kilala. Hindi na siya ang anak ninyo. Binuksan niya ang pinto. Ang kahon ay lalagyan. Ang lalagyan ay katawan. At ang katawan ay tahanan. Pagkatapos noon, nawala na lang siya sa isang iglap. Paglabas ni Mama sa gate, wala na siya, ni bakas ng paa, wala. Ang katotohanan sa kabaong sa pamamagitan ng notebook at luma naming bisita na albularyo mula sa kabilang baryo, na pag-alaman naming ang kabaong ay hindi ordinaryo. Hindi ito para sa patay. Ito ay lalagyan ng kaluluwa. May ritual daw kung saan pinapapasok sa kabaong ang espiritu ng isang nilalang upang mapanatili ito sa pagitan ng dalawang mundo, buhay at kamatayan. Pero sa maling ritual, o kung may taong hindi handa ang puso, ang nilalang ay makakalabas. At ang lalagyan nito ay magiging ang katawan ng sinumang pinili nito. At ang pinili niya ay si Kuya. Isang liha mula sa nakaraan sa gitna ng lumang libro ni Lolo, natagpuan ni Ate ang isang liham. Isinulat ito ng isang dating kasambahay ng orihinal na may-ari ng bahay. Sabi sa liham, walang araw na hindi siya nagsasagawa ng dasal sa kabaong. Sinusubukang isalba raw ang kaluluwa ng anak niyang babae na nalunod sa ilog. Pero ang dumating ay hindi ang anak niya. Isang nilalang. Isang espiritu ng bata na galit. At simula noon, naging parte na siya ng bahay. Lahat ng tatapak dito, bahagi na ng kanyang laruan. Pagtatapos ng ikalimang yugto sa pagtatapos ng bahaging ito, desidido na kaming lisanin ang bahay. Nag-empake na si Mama, handa na si Papa. Pero si Kuya, hindi siya pumayag. Nasa harap siya ng kabaong. Nakangiti. At habang hawak ang susi ng gate, sinabi niya, wala nang labasan. Nasa loob na tayo ng kwento niya. At sa likod niya, nakabukas na ng buo ang kabaong. Pagkatapos naming matuklasan ang lihim ng bahay, ng kabaong, at ng espiritong nagkukubli sa dilim, napagtanto naming hindi lang basta naninirahan dito ang nilalang na iyon. May pakay siya. At malinaw, kinuha niya si Kuya. Hindi basta't nasapian. Hindi basta't naimpluwensyahan. Si Kuya, hindi na siya. Ang malaking pagbabago mula nang nakita namin si Kuya sa harap ng kabaong, tila araw-araw ay lumalayo na siya sa pagiging tao.
Hindi na siya natutulog. Hindi siya kumakain ng sabay-sabay sa amin. Hindi na siya sumasagot sa tawag ni Mama. Ang kanyang boses ay tila mas mababa. Ang kanyang mata walang ilaw. At ang kanyang ngiti palagi ngunit wala sa tamang oras. Minsan, habang tulog kami, nakikita naming nakaupo siya sa sulok ng kwarto, nakatitig sa isa sa amin. Hindi gumagalaw. Hindi umiimik. Ang maling katawan isang gabi, narinig ni Papa ang ungol ni Kuya mula sa kwarto. Tinawag niya ito. Kuya, ayos ka lang ba? Walang sagot. Pumasok si Papa. At sa loob ng kwarto. Walang tao. Ngunit ang kabaong ay nakabukas. Sa loob, nakahiga si Kuya. Ngunit parang ibang kuya ito. Mas payat, maputla, at mas mukhang matagal ng patay. Biglang tumingin ang Kuya sa kanya, at sa boses na hindi kay Kuya, hindi niya ito katawan. Pansamantala lang ito. Pero gusto niya ito. Gusto niya kayo. Pagpikit ng ilaw, nawala ang katawan sa kabaong. Pagmulat ni Papa, si Kuya, nakatayo na sa tabi niya. Ang rosaryong baliktad isang gabi, habang nagdarasal si Mama, pumasok si Kuya. Hawak niya ang itim na rosaryo. Pero napansin ni Mama, baliktad ang krus. Nang tanungin niya si Kuya kung bakit ganon, ngumiti lang ito. Para marinig niya ako ng mas malinaw. Pagkabigkas niya noon, pumutok ang kandila sa altar. Nasunog ang isang larawan ni Kuya noong baby pa siya. At sa loob ng frame, sa gitna ng nasunog na larawan, lumitaw ang mukha ng batang babae na may dugo ang mata. Ang paglalakbay ng kaluluwa ayon kay Mang Elias, ang albularyong tumulong sa amin, hindi sapat na lisanin ang bahay. Hawak na niya ang kaluluwa ng anak niyo. Kung hindi natin hihiwalayin ang katawan sa espiritu, siya na ang mamumuno sa anyo ni Kuya habang buhay. May ritual daw, ang paglalakbay ng kaluluwa. Ngunit ito'y mapanganib. Dapat pasukin ng isang malapit sa puso ang alaala ni Kuya, ang kanyang panaginip, at hanapin ang orihinal na kaluluwa. Kung matagumpay, maaari itong ibalik. Kung hindi mananatili ang espiritu sa katawan magpakailanman. Nagboluntaryo si Ate. Ang pagpasok sa panaginip sa tulong ng sinaunang dasal at usok mula sa halamang galing pa sa bundok Cristobal, pinatulog si Ate. Nang magsimula ang ritual, lumamig ang paligid. Tumigil ang orasan. At bumukas muli ang kabaong. Ang katawan ni Ate ay natulog, ngunit ang kanyang isipan ay sumisid sa panaginip ni Kuya. Doon, siya ay nasa isang madilim na silid. Lahat ay yari sa kahoy. Mabaho. Marumi. Sa sulok ng kwarto, nakaupo si Kuya, umiiyak, duguan, may mga kadena sa kanyang kamay. At sa likod niya, ang batang babae. Wala itong mata. Pero nararamdaman niyang nakatingin ito. At dahan-dahan, lumapit ito. Bakit mo siya kukunin? Akin na siya. Kayo na ang susunod. Ang labang hindi pisikal habang nasa loob ng panaginip si Ate, sa labas ay biglang umikot ang paligid. Ang mga pader ng bahay ay nabitak. Umuusok ang kwarto. Ang kabaong ay lumulutang sa gitna ng sala. Lahat kami ay pinilit ilayo, pero parang may puwersang humahatak sa amin pabalik. Ang mga salamin ay nagsimulang magpakita ng ibang imahe, hindi na kami ang refleksyon, kundi mga patay na bersyon ng aming sarili. At sa gitna ng lahat, si Kuya, lumulutang, nakaangat ang katawan, at ang bibig ay umuusal ng salitang hindi namin maintindihan. Elise, Tora, Venem Elise, Tora, Venem ti paglalaban sa loob ng panaginip sa panaginip, naglakas loob si Ate. Lumapit siya kay Kuya at sinubukang gisingin ito. Kuya. Ako to. Si Ed. Nandito ako para kunin ka. Pero ang batang babae ay lumapit, sinakal si Ate, at binulungan siya, mahirap siyang bitawan. Puno siya ng ng galit, ng takot. Dito siya mas bagay. Nang mapansin ni Ate na si Kuya ay maihawak na lumang laruan nila noong bata pa sila, naalala niya ang isang kanta nila noong maliit pa siya. Kumanta si Ate. Isang simpleng lulabi na palagi niyang inaawit kay Kuya noong takot ito sa dilim. Dahan-dahan tumulo ang luha ni Kuya.
At ang kadena ay napigtas. Pagbabalik bigla na lang napasigaw si kuya sa loob ng kabaong. Si ate, nagising at sumigaw rin. At sa isang iglap, bumalik ang ilaw, bumagal ang hangin, at tumigil ang pag-ikot ng bahay. Si kuya ay nakahandusay sa sahig. Humihinga. Umiiyak. Niyakap niya si mama. Pero ang kabaong, sarado muli. At sa ibabaw nito, isang sulat ang nakaukit, babalik ako. Dahil pag-aari ko na ang bahaging ito ng kanya. Pagtatapos ng ika-6 na yugto akala namin tapos na. Pero si kuya, bagamat bumalik na, hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya tumatawa. Hindi na siya naglalaro. Hindi na rin siya natutulog sa kama niya. At sa tuwing dumadaan kami sa kwarto naririnig pa rin namin ang kabaong na parang humihinga. Akala namin ligtas na kami matapos mabawi si kuya. Akala namin tapos na ang lahat. Pero mali kami. Sapagkat minsan, ang nilalang ng dilim ay hindi umaalis, kundi nagtitiis at nag-aantay. At ngayong bumalik si kuya sa amin, kasama niyang bumalik ang sumpa. Ang unang palatandaan makalipas ang ilang araw, nagsimula na namang marinig ni mama ang tunog mula sa ilalim ng kama ni kuya. Hindi iyak, hindi huni, kundi bulong. Lumalakas ito tuwing hating gabi, buksan mo lumapit ka akin ka, at isang gabi, nadatnan ni mama si kuya na nakaluhod sa harap ng kama, nakasubsob, para bang may kausap sa ilalim. Tinapik siya ni mama. Napalingon si kuya. Ngunit ang mukha nito hindi kay kuya. Maputla, may itim sa mata, at mumiti na para bang giliw na giliw sa sakit. Pagbabalik ng ritual muling bumalik si Mang Elias para magsagawa ng kipang lilipat, isang ritual upang ipaalis ang latak ng espiritu. Sa gitna ng dasal, biglang nagwala si kuya. Naghahagis ng gamit. Nangangatog ang katawan. Sumisigaw ng mga salitang wala sa anumang lengguwahe. Sila Gens nagpaalis kanya. Ngayon kayo din kabayaran. Sa oras ding iyon, nasunog ang altar at pumutok ang salamin. Nagtamo ng sugat si Mang Elias at hindi na muling bumalik. Naiwan kaming walang proteksyon. Ang pananaginip ni ate si ate naman ang nagsimulang managinip gabi-gabi. Pare-pareho ang panaginip, siya ay nakatayo sa isang sementeryo. Sa kanyang harapan ang kabaong. Sa likod niya si kuya umiiyak. At sa tabi ng kabaong, ang batang babae, ngunit ngayong may mata na at hawak-hawak ang itim na rosaryo. Sa dulo ng panaginip, tinatawag siya ng boses, isa pa. Kailangan ko pa ng isa. Ikaw naman. Ang pagkawala ni Papa isang umaga, hindi na bumalik si Papa mula sa palengke. Hindi na sumasagot sa telepono. Wala rin sa listahan ng mga nasawing aksidente. Isang linggo matapos ang pagkawala niya, isang sulat ang dumating, walang pangalan, walang pirma. Nakalagay lang sa papel, alam niya. Tinulungan niya. Ngayon siya ang nasa loob. Huwag nang hanapin. Baka kayo ang sumunod. Sa gabing iyon, lumakas ang hangin. Muling bumukas ang kabaong. At sa loob nito nasa ibabaw ang sapatos ni Papa. Basang-basa. May putik. Pagmamakaawa ni Kuya minsan, habang tulog si Kuya, narinig namin siyang nagsalita. Ate tulungan mo ako masakit ayaw ko na pero hindi ako makaalis tulungan mo ako dalhin niyo ako sa ilog. Pagkagising niya, hindi niya ito maalala. Ngunit ang mensahe ay malinaw, ang solusyon ay nasa pinagmulan, sa ilog kung saan lahat ay nagsimula. Pagbabalik sa ilog dinala namin si Kuya sa dating ilog sa gilid ng baryo, ang ilog na ayon sa kasaysayan ay pinaglilibingan ng mga sanggol. Sa dalampasigan, nakita namin ang isang matandang punong balete, at sa ilalim nito, isang hukay, may mga lumang laruan, bote, at isang maliit na kabaong ng sanggol. Sinimulan ni ate ang ritual gamit ang itim na rosaryo. Pinilit niyang hikayatin ang espiritu na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Biglang lumamig ang paligid. Umalon ang tubig ng ilog. Bumuka ang lupa. At sa loob ng lupa, umangat ang larawan ng batang babae. Ngayon ay nakangiti, may mata, may luha. Salamat, bulong niya. Ang pag-alis ng anino matapos ang ritual sa ilog, nawala ang bigat sa paligid.
Si kuya ay napahandusay, tila parang bagong panganak. Wala na ang kabaong sa bahay. Wala na ang mga bulong. Wala na ang itim na rosaryo. Ngunit habang pauwi kami, nakita namin ang isang batang babae sa gilid ng daan. Nakatayo sa ilalim ng poste. Nakaputi. Umiti siya sa amin at sa likod niya, nakatayo si Papa. Nakangiti rin. At pagkatapos ay dahan-dahang nawala parang usok sa hangin. Pagtatapos ng ikapitong yugto nakaligtas kami. Nabawi si Kuya. Nakita pa naming muli si Papa, kahit sa huling sandali. Ang bahay ay ipinasara. Sinimento ang buong silid. Ipinasara ang lot ng ilog. Wala nang babalikan pa. Pero bago kami tuluyang lumipat, huling gabi sa bahay. Narinig naming muli ang tinig mula sa ilalim ng kama, puno na ulit ako salamat. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Naipagsara na ang bahay. Nailigtas na si Kuya. At ang nilalang tuluyang nawala. Pero ang mga alaala ng dilim, ng kabaong, ng batang babae, ay hindi basta nawawala. May mga multo na hindi nakikita kundi nararamdaman. Bagong simula lumipat kami sa isang maliit na apartment malapit sa Maynila. Walang malalaking kwarto. Walang silong. Walang lumang kama. Si Kuya ay muling nagsimulang pumasok sa paaralan. Si ate ay nag-umpisang magtrabaho. At si Mama, araw-araw nagdadasal, laging nag-aalay ng kandila sa altar. Bagamat unti-unti kaming bumalik sa normal, alam naming may bahagi ng pamilya namin na hindi na maibabalik sa dati. Mga bagay na naiwan habang inaayos ang mga gamit, natagpuan ni ate ang isang lumang kahon. Sa loob nito, may 3 bagay, ang lumang laruan ni Kuya. Ang frame ng sunog na litrato. At isang itim na tela, piraso mula sa lumang kabaong. Wala naman itong galaw. Walang kakaiba. Pero habang tinitingnan ni ate, parang may malamig na hiningang dumaan sa batok niya. Luminga siya. Wala naman tao. Pero mula sa salamin, parang may aninong lumapit at biglang nawala. Si Kuya sa isang gabi, narinig ulit namin si Kuya na nagsasalita habang natutulog, "Huwag kang umalis. Nandito pa kami." Babalik siya. Nang tanungin siya kinaumagahan, wala siyang maalala. Ngunit sa kanyang binti, may mga bakal na marka, tila hinawakan siya ng malamig na kamay. Muli naming binalot ang kahon sa asin, dasal at itim na tela. Pero kahit gaano pa namin itong tinago, parang hinahanap-hanap ito ng bahay mismo. Ang panaginip ni Mama kinabukasan, si Mama naman ang nagsimulang managinip, nasa loob siya ng lumang bahay. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Sa harap niya, kabaong na kulay itim. Sa loob, hindi na bata ang nakahiga, kundi si Mama mismo. May tinig mula sa dilim, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa ngayon. Pero babalik ako. Babalik ako kapag may isa ulit na natutulog ng may takot." Pagkagising niya, umiiyak si Mama. Ang kanyang mga kuko, itim. Ang kanyang palad, may marka ng baliktad na krus. Mga bata sa kalsada habang naglalakad si Kuya pauwi mula sa paaralan, napadaan siya sa isang lumang lote. Doon, may 3 batang babae na naglalaro ng itaya-tayaan. Isa sa kanila, nakatingin sa kanya, matagal, hindi kumikibo. Umiti ito at nagsabi, "Kuya, gusto mo bang sumali? May kabaong din kami sa bahay namin." Paglingon niya, wala na ang mga bata. Isang segundo lang, pero parang lumamig ang buong paligid. Alingaungaw isang gabi, habang natutulog ang lahat, biglang tumunog ang orasan, 3:00. Walang kuryente. Walang hangin. Biglang bumukas ang aparador ni Kuya. Sa loob, walang laman. Pero mula sa ilalim ng kama, may sumilip na puting kamay. At kasabay nito, isang boses, "Ang takot ay bahay ko. Ang kabaong ay daan ko. Ang iyong alaala ay susi ko." Ang huling pagpapakita isang gabi bago kami tuluyang lumipat muli, nakita namin si Kuya na muling nakaupo sa kama. Tahimik. Nakatingin sa amin. Sa kanyang tabi ang batang babae. Pero ngayong gabi hindi siya nakakatakot. Nakasuot siya ng puting bestida, malinis.
Maaliwalas ang mukha. Nagpapasalamat ako. Nakalabas na ako. Pero hindi lahat ay malaya pa. Kayo na ang babala. Kayo na ang kwento. Pagkatapos ay nawala siya sa liwanag ng buwan. Pagtatapos lumipas ang buwan. Walang kakaibang nangyari. Pero minsan, kapag lumalampas si kuya sa mga silid na walang ilaw, kapag natutulog siya nang hindi nakatakip ang kanyang paa, o kapag nakakalimutan naming magdasal sa gabi, may naririnig ulit kaming kaluskos sa ilalim ng kama. At sa mga salamin, minsan, isang batang babae ang biglang makikita sa likod. Nakangiti. Tahimik. At tila nag-aantay ng susunod. Wakas. 7.